Kahit pa nakapagsulat na siya ng left libro at nanalo ng ilang prestihiyosong parangal, hindi pa rin may waksi ni Maya Angelou ang agamagam na hindi niya talaga pinaghirapan ang kanyang mga nakamit. May katulad na karanasan si Albert Einstein. Inilarawan niya ang sarili bilang isang hindi sinasadyang manloloko na ang mga gawa ay hindi karapat-dapat sa atensyong natanggap nito. Bihira ang mga tagumpay na kapantay ng kina Angelou o Einstein, pero ang pakiramdam nilang panloloko ay napakakaraniwan. Bakit hindi maiwaksi ng marami sa atin ang pakiramdam na hindi natin pinaghirapan ang ating mga nakamit o na ang ating mga ideya at kakayahan ay hindi karapat-dapat para sa iba? Ang psikolohistang si Pauline Rose Clance ang unang nag-aral sa walang basehang pakiramdam to ng kawalan ng kapanatagan sa kanyang mga gawa. Bilang isang therapist, napansin niyang may isang alalahanin ang kanyang mga pasyente kahit pa matataas ang kanilang mga grado. Hindi sila naniniwalang karapat-dapat sila sa kanilang mga puwesto. Sa universidad, habang alam ni Clance na walang basehan ang mga takot na ito, naaalala rin niya na ganoong-ganoon din ang naramdaman niya noong nasa graduate school. Siya at ang kanyang mga pasyente ay nakaranas ng isang bagay na may iba't ibang tawag, imposter phenomenon, experience kasama ang kasamahang si Suzanne Imes. Unang pinag-aralan ni Clance ang imposterism sa mga babaeng mag-aaral sa kolehiyo. Pakibigay ang kumpletong address. Ang kanilang pag-aaral ay nagpatunay sa laganap na pakiramdam ng panloloko sa grupong ito. Mula sa unang pag-aaral na iyon, kasarian, lahi, edad, at malawak na hanay ng mga trabaho, bagamat maaring mas laganap ito at hindi pantay na nakakaapekto sa mga karanasan ng mga underrepresented o dehadong grupo. Pakisabi lang ulit sa akin ang address. Hindi ito sakit o abnormalidad at hindi rin ito laging konektado sa depresyon, pagkabalisa o self-esteem. Saan nanggagaling ang mga pakiramdam na ito ng panloloko sa mga taong may mataas na kakayahan? Maari itong mauwi sa pakiramdam na hindi nila deserve ang mga papuri at oportunidad kumpara sa ibang tao. At tulad ng naranasan ni Angelou at Einstein, madalas ay walang hangganan na makapagpapatigil sa mga damdaming ito. Ang pakiramdam ng imposterism ay hindi rin limitado sa mga taong may mataas na kakayahan. Lahat ay madaling kapitan ng isang phenomenon na kilala bilang pluralistic. Hindi tumutugma sa file ang address na ibinigay mo sa akin. Ang kumpletong address mo o kung gaano sila nagdududa sa kanilang sarili. Walang madaling paraan para iwaksi ang pakiramdam na mas mababa ang kakayahan. Kailangan ko lang ulitin ang address na sinabi mo para sa mga trabaho at programa kung saan sila magiging mahusay. Sa ngayon, kahit papaano, ang pinakatiyak na paraan para labanan ang imposter syndrome ay zip code. Maraming taong dumaranas ng imposter syndrome ang takot na kung magtatanong sila tungkol sa kanilang performance, makukumpirma ang kanilang mga pangbamba. At kahit pa makatanggap sila ng positibong feedback, madalas ay hindi pa rin nito napapawi ang pakiramdam ng panloloko. Sa kabilang banda, ang marinig na ang isang tagapayo o mentor ay nakaranas din ng imposterism ay makakatulong na mapawi ang mga damdaming iyon. Ganoon din mula sa mga kasamahan, kahit ang simpleng pagtuklas na may termino para sa mga damdaming ito. Okay, salamat kapag alam mo na. Kaya, oo, nagkamali. Sa huli, napagtanto niya na karamihan sa mga problema ay nagmula sa pagkilala sa sarili niyang. Maaring hindi natin tuluyang maiwaksi ang mga damdaming ito sa pagtanggap ng mga profesional na hamon ng may lumalaking kamalayan kung gaano karaniwan ang mga karanasang ito. Marahil ay mas magiging malaya tayong maging prangka tungkol sa ating nararamdaman at magkaroon ng tiwala sa ilang simpleng katotohanan. May talento ka, may kakayahan ka, at kabilang ka. Lahat ay maaring mga ilangan ng kaunting dagdag na kumpiyansa minsan. Alamin ang ilang tips at tricks para mapalakas ito.